Unahin ko lang po itong itong doktrina nga po na binago ng Supreme Court no para po doon sa second placer. Can you please educate us muna ho kung ano ba ang nasasakop lamang nito? Local officials, hindi kasamang pagka-kongresista. Please go ahead. Sir Ted, una po, siyempre yung desisyon na yan ng Korte Suprema Mangungudatu versus Comelec ay nagsasabi na inaabando na yung kaso na yung buong doktrina na na-lay down ng Korte Suprema matagal na, Halosos versus Comelec. Ano pong ibig sabihin at ano pong nalalaman doon sa desisyon na yon? Na kung sakasakali po, Sir Ted, merong isang pending na kaso ang isang kandidato bago mag-eleksyon at yung kasong yan ay tungkol sa pagsisinungaling sa punto ng edad, citizenship, tirahan, residency, registration bilang botate o kaya naman pagiging kakulangan ng hindi marunong bumasa at sumulat, ang pwede pong ma-file ay cancellation ng kanyang kandidatura. Kung sakali pong dumating ang araw na eleksyon, walang desisyon na nailabas at pagkatapos yung mismong kandidatong yan na humaharap sa ganyang klaseng kaso ay nanalo at pagkatapos biglang may lumabas na desisyon laban sa kanya, ang rule po sa Halosos versus Comelec, Sir Ted, ang nakakaupo ay second placer o yung kandidato na may pinakamataas na boto pagkatapos ng kandidato na yon na naproklama. Ngayon po, kapag disqualifikasyon naman ang kaso, ano yung mga kaso ng disqualifikasyon? Tulad ng pamimili ng boto o kaya terorismo o kaya naman yung mga green card holder na tinatawag, Sir Ted, o kaya naman sila ay engaged sa violence at nagkaroon ng desisyon pagkatapos ng eleksyon pero walang desisyon bago mag-eleksyon, nanalo yung kandidato, ang uupo, Sir Ted, hindi yung second placer, kung hindi ang uupo ay yung succession. Yung ibig sabihin, kung ikaw ay mayor, natanggal ka, yung vice mayor ang uupo. Kung governor, yung vice governor ang uupo. Dito po sa bagong desisyon ng Korte Suprema, inaabando na yung kaso ng Halosos versus Comelec na kahit na ano ang nature ng disqualification, kahit yan ay cancellation ng candidacy, kahit yan ay disqualification, pag lumabas ang desisyon after the election, whether galing sa Comelec o galing sa Korte Suprema o sa iba pang korte, yan po, Sir Ted, ang uupo daw po ay succession. In all cases, succession. Wala na pong distinction. Wala na po yung second placer rule. And therefore, binabago niya po yung ating pong doktrina na nag-i-exist base po sa kaso ng Halosos. Yung nga po, succession kasi, meron po tayong local government code na binabanggit nga po ang Korte Suprema. So succession, meron naman pong vice mayor, may vice governor. Sa congressman, wala namang vice congressman. Paano po yung succession sa congressman kung sakasakali? Tama po kayo, Sir Ted, pero tatandaan din po ng lahat, yun po yung gusto namin ipaklarify sana, mapaklarify sa ating kataas-taasang hukuman. Sapagkat, Sir Ted, pagkatapos po kasi ng eleksyon at kahit natapos na ang proklamasyon, bago dumating yung June 30, noon ng katanghalian ng June 30, Sir Ted, ang Comelec kasi ay may jurisdiction pa. And therefore, kung may jurisdiction pa ang Comelec doon sa pagitan na yon ng araw ng proklamasyon at saka ng June 30, ang katanungan, paano po i-apply itong doktrina na ito, na bagong doktrina. So halimbawa po, tama po kayo, sa congressman. So sa congressman po, dapat kasi walang succession dahil nga po wala naman pong local government code provision dyan. I-applicable ang local government code. Pero kung may jurisdiction pa ang Comelec sa pagitan na yon, ang katanungan, pwede bang yung second placer ang uupo kapalit o kahalinhin noong nanalo, ganong walang succession. Yun po yung aming isang gusto sana maliwanag na hindi po ganong naging maliwanag doon sa naging desisyon, Sir Ted. Ngayon po ay Hunyo 24 na. Ano po, ilang araw na lamang po bago mag-June 30 at baka po hindi agad makatugon dito ang Supreme Court sa inyo pong nahihingiing klarifikasyon. Ano po mangyayari ngayon? Meron pa ho kayong mga pending case ngayon sa pagkakongresista, di po ba? Paano po? Meron pong isa na kahapon nag-file, Sir Ted, ng motion for reconsideration. Tama po kayo, bagamat 6 na araw na lang ang natitira, hindi ko po mabigay sa inyo spekulasyon kung kakayanin bang madesisyonan pa o kakayanin bang sapagkat pagkatapos po kasi ng desisyon ng Comelec and Bank, ito po yung magiging final lang 5 araw pa pagkatapos ng paglabas ng desisyon ng Comelec. So pwede po siguro magbilang na yung mga tao o yung mga supporters ng mga kandidato tungkol sa bagay na yan. So again, Sir Ted, ang desisyon po ng Korte Suprema ay hindi po unanimous. Ito po ay nagdesisyon ng 8-5-2 and therefore
maganda rin po mabasa natin yung dissenting, ano pa yung sinasabi ng mga hindi sumang-ayon doon sa desisyon. Bagamat, syempre sa ating sistema, ang 8 boto ay majority and therefore that is that will form part of jurisprudence. So to answer my question po, Chairman, you will still rule itong mga pending case sa inyo. Bahala na kung sakasakali po na ipawalang bisa ito ng Supreme Court. Ganun po? In the meantime, yes sir. Sir Ted, tutuloy po namin yung mga desisyon sapagkat as far as the COMELEC naman is concerned, hindi pa po final and executory yung desisyon ng Supreme Court sapagkat yung po ay subject sa motion for reconsideration. Yun ho bang party list election kasama po dito sa inyong hihinging na klarifikasyon? Kasi iba ho naman po ang kumbaga iba ho naman po ang panuntunan doon. Yes po Sir Ted, mukha po hindi po mako-cover yung sa party list sapagkat tama po kay Sir Ted, sa party list po ay depende doon sa 10 na sinubmit ng isang party list na mga nominado niya. So kung na-disqualify po o na-cancel yung nomination ng 1, 2, or 3, halimbawa meron pong 4, 5, or 6 na pwede pong humalinin sa kanila. And therefore, kapag ka naman po naubos yung mismong list ng nominees nila dahil na-disqualify, yung 10 pwede naman po silang magdagdag o mag-submit ng bago. Kayo nga lang, kapag ka po ito ay dahil sa resignation o umayaw na, hindi na po namin pinapayagan yung palitan ng mga nominees. Hindi po, pero doon po sa usapin po na yung party list mismo na organisasyon ay diniskwalipika. Dahil po sa mga hindi pagsunod sa mga panuntunan, yung pong succession naman po doon sa party list votes na nakuha ng mga kumbaga, di ba meron lamang allocated seats ngayon, merong mga nandidiyan na maaaring pumalit para po sa nangyari doon sa Anwaray decision? Yes po Sir Ted, nung nakaraang linggo po ay nagsisimula na kami magtalakay sana nung bagay na yan at alam ko po yung pinapatungkulan nyo dahil sa merong isang party list na humaharap sa isang kaso na kung saan 3 ang kanyang nanalo na nominees na makakaupo. Kaya lang ito po yung ating munang pinigilan sa mga kasamahan natin yung diskusyon tungkol sa bagay na yan sapagkat siyempre Sir Ted masyadong premature ganung kinakailangan pa naming desisyonan o i-resolve yung gagawing motion for reconsideration ng nasabing party list. Masyadong presumptuous po kasi at unfair. And that's the reason why hindi po namin tinuloy ang pagtalakay tungkol sa kung sino ba dapat ang uupo. Dapat ba kung sakali yung 3 ay malalagay doon sa nasa taas o malalagay doon sa nasa baba. Wala pa po tayo doon dahil baka naman hindi umabot sa ganung klase na sitwasyon.